hapon ng Huwebes, mga kapatid. January 26 na po. Halos nakaisang buwan na ho tayo sa taong 2023. And we hope na so far so good po ay maayos ang ating kabuhayan, ang ating kalusugan, at ang ating mga pamilya ay healthy at buong buo. Pati mga kaibigan natin, mga katrabaho natin. Kasi nga, pag hardworking tayo, we all deserve yung fruits of our labor or, di ba, yung ating mga ginagawa araw-araw na pagpupuyat. Papo, nasistress tayo. Kayod marino, kumbaga. So, syempre, pag umaani na ng tagumpay, ang anumang pinapasok natin, deserve naman, does serve, sabi nga nila, Papo. Pero paano, Papo, kung eto? Matino ka namang businessman. Lahat ng mabubuting steps, kumbaga, to establish a business, ginagawa mo. Pero niloloko ka ng mga sanggano sa business, yung mga nananamantala. Anong gagawin mo? Tapos eto, not just once, Papo. Not just twice. Minsan 3 times pa na niloloko ka, OMG talaga. Ang negosyo kasi, Mamo, ay hindi madali. Kinakailangan ay, magtitiwala ka dun sa negosyante na magandang track record. Track record. Kasi kung nakikita mo lang sa Facebook, nire-recommenda lang sa'yo, o kaya pumasok lang yung invitation sa FB account mo, tapos kinlik mo yun, yung mga ganong klaseng mga panganib pagdating sa pagnenegosyo. So marami po mga kababayan natin ang nai-scam pagdating sa negosyo. Kaya ngayong araw, it's all about business. Yan po ang pag-uusapan natin. Ano ang mga business options na maaari nyo pong pasukin, lalo na sa mga OFWs yan, ha? Tuto kayo rito, ha? Para lumago ang ating negosyo. Yung pinaghihirapan yung pera para hindi kayo nasa-scam, ipasok niyo yan sa tamang mga negosyo. Eto pa, Papo, mula sa ating mga guests, alamin natin kung ano ba nangyari, bakit kahit na matino naman sila kausap, sila naman yung niloloko ng paulit-ulit, at paano sila nakabangon mula sa mga manloloko na yan, mga hudas warabas na yan, okay? Yan, pag-usapan natin yan. All about business. Usapang business po tayo sa Julius and Tintin ngayong araw na ito. And our first guest, dahil po sa sipag at tiyaga, ay may isang negosyong pinasok na lumago. At ngayon po ay nagpa-franchise na rin po siya ng kanilang negosyo. Ito kasama natin ang couple behind Mariano Builders, si Janice Kathleen at Albert Mariano. Janice and Albert, hello and welcome to the show, mag-asawa. Ay, mamaya, salamat po. Ay, welcome. Mamaya, tatanungin ko rin kayo kung nag-aaway ba kayo sa pera. Ay, nag-aaway. Kasi yan ang number 1 din eh. Hindi naman number 1, isa sa mga top 3 na pinag-aawayan ng mga mag-asawa, yung pera. Pero bago yan, journey muna, Papo. Correct, kasi nga itong kanilang negosyo ay isa sa mga successful na franchise business. Pero syempre, bago yan, hindi naman madali, no? Yung inyong landas na tinahak patungo rito sa success. Paano ba kayo nagsimula? At ano ba yung mga masasabi natin mga maling investment na inyong pinasok noon? Nagsimula po kami, maliit lang po talaga yung hardware store namin eh. So sa barangay lang. And namana mo pa yun sa... Namana sa... Anong taon ito? 2021 pa. No, 2012. 20... Ano tawag ba namatay na di mo? Kasi kung 2021, ilang year? 2012. Ayun, 2012. Okay. So, that time, married ka na ba? Binata ka pa? Wala pa po. Binata pa po ako noon, tapos nagkakilala po kami. Nagkakilala kami through Facebook kasi nauso dati yung mga networking. So, networker din ako noon, tapos networker siya. Pero bago yung networking na chapter ng buhay niya, dito muna tayo. So, namana mo sa yung tatay, kumbaga family business, yung business ng hardware. Okay. Kasi namatay po siya. Tapos yun, merong mga magbabayad, merong hindi. Tapos, yun nga, pag yung mga contractor na iba, hindi nagbabayad, doon po na lulugi. Pagkakasuhan naman po, ang tagal. So, in short, sa makatuwid, ilang beses kayo naloko ng mga hindi nagbabayad ng mga customer? Madalas po, marami. Kasi minsan di mo maiiwasan. Minsan kakilala mo na. Tapos, di mo isipin na gano'n. Gano'n pa rin mga contractor na kakilala na, pero bouncing check ba ito? Yung mga bouncing check. Oh my. May mga sakit na kalimot yan, no? Yung mga gano'n. Na-deliver mo na yung mga items tapos hindi na nagpa-follow up. Kaya, tapos kakilala pa, yun ang masaklap doon. Kaibigan, parang gano'n. Minsan, may mga gano'n din po. So, ano nangyari? Di ba? Ilang milyon ang naloko sa tatay mo o sa pamilya nyo noon?
Mga 2 milyon po. Okay. Mga 2 milyon. Ano nangyari pagkatapos? Yun, di na po na, sige. Tapos ako na lang po nagbayad ng utang. Na, syempre sa supplier po yun, di ba? Tapos babayaran ko rin po. Parang hinuhulog-hulugan mo na lang. Tapos itong hardware business na ito, na minana mo sa tatay mo, tinuloy mo na ito? Tinuloy ko po. Okay. Pero di rin naging madali kasi syempre, traditional eh. So, paano traditional? Ano ibig sabihin ng traditional business. So, maliit lang kita, unti-unti, maliit pa. Alam ko yan, by volume. Kumbaga, maliit ang tubo, pero importante volume. Okay. Tapos? Tapos yun, tapos napunta po ako sa network. Yun nga po, networking. Doon po kami nagkakita. Anong klase produkto? Ang produkto po namin dati yung food supplement. Food supplement. Ayan po, Uso yan noon. Yung mga uso. Actually, up to now. Vitamins, di ba? Mga barley, mga glutan, ganyan. Tapos? Pampaputi ng kilikili, mga gano'n namin. So doon po kami nagkakilala. Tapos doon po ako nakaipon ng kita. Ayun na, okay. So, unang naisip ko po, yung business ko na hardware. I-renovate. Na doon ko ilagay yung kinikita doon. Kasi that time mababa yung kasi maraming hardware. Siyempre kami yung napag-iiwanan. Kasi nalulubog sila sa baha. Sa baha. So yun ang una namin pinokus na mapa-renovate yung hardware paunti-unti. So ni-renovate. Teka, bakit yung hardware ang gusto nyong i-resurrect, no? Bakit hindi nila kayo nag-focus sa networking? Okay naman kita nyo rin di ba? Opo, sa networking. Sa networking po kasi hindi siya stable katulad ng mga traditional business. May dumarating yung time na minsan maliit, minsan Tama yan. Although kumikita po kami noon ng 1 million per month na eh. So kaya doon sa networking. So doon ko na po nilagay sa kasi yun lang po yung alam kong negosyo. Sabi kabilin-bilin ng tatay ko kung ano yung saan ka marunong, doon mo lumaki ka kasi na yun ang nakikita mo sa tatay mo. So in short, ni-resurrect. Yung buong 1 million tinaya mo doon? Opo, unti-unti. Okay. Tapos, bumili po ng property. Nakabili na po kami ng property. Nagtayo din ulit ng isang hardware pa doon na medyo malaki na. Okay. Tapos doon nga po sa kabila nun, yun po yung itatayo namin na yung pinaka-dream house namin, yung pinaka-dream building. Pero yung kita dyan, galing na sa networking yan. Networking po. Wala pang hardware, no? Wala pa po. Traditional pa lang po siya, benta-benta pa lang sa bahay. Doon sa sariling store namin. Yan pa lang yung pinakita, maliit pa lang yun. Asa lang doon sa, nung tinayo na po, yung tinatayo na po yung building. Doon po yung naloko po kami. Naloko na naman. Ano kayo naloko? Yan. Maganda yan para maintindihan din ng mga tao, para hindi sila maloko. Kasi po, nagtiwala po kami sa Facebook. Ayan na si Facebook. Sabi ko na kanina yung Facebook na yan Ang ganda-ganda ng mga pinapakitang bahay. Ganda. Na ginawa daw po. Sa Taguig yun. Hindi ko na po sabihin pa. Kilala ba? Medyo sikat po eh. Medyo sumikat. Bakit di natin sasabihin to warn others na nanloloko sila? Pwede ba? Huwag na lang muna. Mamaya pag-usapan natin, kasi may kasi mga kaso baka tayo. mo siyang niloloko. Kinasuhan niyo ba? Kinasuhan ko po May mga sub-judice, sabi nila. Anyway, so kilala ito. Medyo kilala po. Maraming artist. May artista rin siyang artista din. Kaya po kami na, Dati may mga tinakil na ako mga issue na ganyan tungkol sa mga developer na hindi natatapos yung kanilang mga project. So sa inyo, paano kayo naloko? Ano po, substandard ang ginawa po. Kumbaga, sila yung kinuha naming contractor. Tapos ang ginawa, kumuha ng subcontractor. Okay. So ngayon, itong subcontractor, napakababa nung bigay niya. So ang ginawa, madalian po. Tapos, anong... Madalian. So pangit ang pagkakagawa. Pangit po, substandard. Tapos ang masakit pa doon, kami pa yung nagsusupply. So another kuha pa sa amin. Kasi kami hardware din kami. Sila yung gumagawa, binayaran namin sila. Tapos sa amin, para mabilis magawa, din sa amin din kukuha. Tapos hindi pa rin kami binabayaran kasi ang balak namin. Parang mantika. Parang ang ginigis sa sarili. Paano yung magandang quality ng materials na kinukuha sa inyo? Saan napapunta yun? Hindi po nila, semento po. Hindi, kailangan isang daang semento dapat dun sa poste na yan. Hindi ganun yung nilalagay nila. Hindi naman po kami maalam na... Style politiko. Yung mga style sa politiko, di ba yung mga project nila? Style government project. Substandard projects. Yung Oh my God. So in short, hindi nyo nababantayan. Yung bawat materials na in-order para sa bahay nyo, walang bantay. Kung ano lang po yung order niya, yun lang naman. Hindi, kasi in-house Tsaka hindi po namin alam kasi wala naman kami alam Pero sa iba, mga ibang items, siya rin po yung Paano nyo nalaman na substandard?
May kakilala po siya na na parang napadaan na... Napadaan. Sabi, parang lit nung yung poste. Tapos doon na po ako na in-invite niya, tara tingnan natin. Tapos doon na po, parang ampaw yung mga parang inaanay yung parang inaanay yung poste. Tapos nagkasabay-sabay na. Bakal, ang ninipis daw, tapos kinakalawang agad. Yung nakakainis na kasi ikaw may-ari ka ng hardware. Tapos ikaw pa yung nakaloko ng gano'n. Na pa ako. Ang masakit po doon, yung mga kapitbahay namin, dahil hindi niya binantayan, hindi niya binantayan yung project niya, dahil standard niya, yung mga kapitbahay, na yung mga bahay po. Nasira din. Parang gano'n, parang... Kasi paghukay. Bumigay. Kasi yung paghukay po, dahil nagtitipid sila, hindi nila nilagyan mababaw lang. ng yung pang pangharang. Para hindi madadamay. Sheet pile yun. So, ginawa, naghukay lang. So, yung bahay ng kapitbahay, gumanon. Na sila lahat. So, yun po yung pinaka naging struggle namin that time. Siyempre, mga kapitbahay mo na wala naman ding kinalaman dun sa Mga OFWs, ang iba dyan. Na hard-earned money, yung kanilang marami rin po siya na mga hard-earned money ng mga OFW. Minsan, police, kasakabay ko po Nagreklamo rin sa kanya. Dalawa sila, nagreklamo din. Sa korte, nakita-kita kayo pa. Kita-kita. So, ongoing tong case na to? Ongoing po. Ongoing pa. Actually, na po siya nung 2019 na case dismiss. Pero inano pa ulit namin kasi parang 12 million yung dismiss? Bakit? Hindi, nanalo naman po. Okay. Kaya lang po, kasi 12 million yung binayad namin sa kanila. Tapos ganun yung ginawa. Tapos ang lang is mababa lang. So parang hindi worth it. Kaya inano po namin kasi baka hindi inapila po namin. Inapila pa. Sabi na lang. Yung damages, kumbaga. Pag ganyan ba, civil case yan? Pinasok ko po sa criminal sa estapa Kaya lang sa batas po pala natin, kailangan specific. Detalyado. Kaya ang mahalaga po talaga. Di ba yung poste? Kahit napakaganda po ng kaso, dapat talagang matindi ang... Anong detalye ang kulang pa? Yan na nga, yung poste, yung hukay. Anong detalye ang kikulang? Namali po kasi ako dun sa pagsabi ng expert lang Dapat sinabi ko daw po na... Kasi nagpakilala po siyang structural engineer. Pero hindi naman. Kaya civil lang pala siya. Kaya pumasok po sa... Yun yung forte mo. Yun yung license mo. Hindi license mo. In short, hindi siya structural engineer. Civil engineer lang siya. Napatunayan naman na hindi siya anyway, let's not go too much on this. Basta importante, ongoing yung kaso. At you learn from that. Na-dismiss na pa po. Dismiss na. Nag-file ulit sila. Bagong kaso. Kaya napagawa na po ulit namin siya. Ayan po. So, in total, magkano na wala sa inyo? 12? 12 million. 12 million. Pero nagpas pa po kasi yung kaso po, yung pag namin sa mga kapitbahay. Kasi kahit naayos din po namin yung Ako na rin bahala. Sa mga kapitbahay, tinulungan nyo na. Kasi ayaw niya po ako na rin bahala. Ayaw niyang harapin. O tapos nakapagpagawa na kayo ng bagong building. Actually, nung that time po, na-struggle kami. Medyo natigil siya sa networking that time. Parang kami, siyempre, ang hirap, biruin mo yung earn money mo, napunta lang sa wala. Tapos pag tinitingnan mo yung building, parang sayang. Parang yung pangarap po na nawala po. Kasi yung anak ko, gusto ko, bata pa lang mag-swimming. Kasi yung pangarap ko, magkaroon ng swimming pool. Na hindi ko nakuha. So sa anak ko, gusto ko ganun. Kaya lumaki na yung anak ko. Sabi ko, 5 taon na tenga. Sapon na lang. Pwede pa yan. So nakapagpagawa na kayo ng bago? Ngayon po, opo. After that, nung time po na parang naisip namin. Kasi pati yung that time na sa sobrang hirap ng pinagdaanan namin dito sa kaso na to, halos mawawala na sa amin lahat. Makukuha na siya ng yung bangko. sasakyan namin, mababatak na. Kasi wala na kami, ang hirap po talaga pag nagpapakaso. Ang daming gastos niya. Daming gastos. So yun po, yung dahil naman po sa networking, yung mga training niya doon, yung mga, kasi ma-attend siya ng mga B-positive. So kailangan syempre, kahit hirap na hirap ka na, kailangan maging positive. Ano pa rin, laban pa rin. Sabi nga ni Chinky sa mag-budget tayo, Chink positive. Dumating po yung time na parang hirap na akong bumangon. Yung parang ayoko na po bumangon. Tapos Opo, tamang discount. kakatok yung mga yung inutahan mo. Kahit gabi. Kami sa time na gano'n. Parang gusto niya pong, hindi ka naman sanay sa ganun. Tapos Tago na lang, ano? Na-depress ba? Kasi naranasan mo yung angat ka na nakakapunta ka na ng ibang bansa, nakakuha mo lahat ng gusto mo, tapos biglang dahil sa isang manluloko na. Pag-usapan naman natin yung pagbangon ninyo. Para naman ma-inspire yung mga viewers natin. O yung pagbangon naman. Ano kayo nakabangon? Ano po yun nagpaalam na po ako sa kanya. Sabi ko, pupunta na lang kaya ako US kasi meron pa po akong US visa, 10 years.
punta ako Las Vegas, tapos mag-picture-picture yung magsusuot ako ng nakakatawa. Mascot! Yung mascot. Sabot ka na sa ganun, ha? Sa ganun ba, talagang desperado na po. Wala na ako maisip eh. Kasi undergrad lang po ako eh. So sabi ko, yun na siguro magagawa ko. Tapos naisip ko po, nagdasal po ako. Sabi ko, Lord, ano bang gagawin ko? Tapos nung pagdadasal ko na po yun, naisip ko yung tatay ko. Tapos parang inano ako dun sa hardware. Sabi ko, oo nga, meron pang natitira sa akin. Although konti na lang yung paninda, meron pa akong hardware. So sabi ko, ang kailangan ko, kumita ako ng mabilis at malaki. Anong gagawin ko? Eh wala pa akong puhunan. So naisip ko, franchise. I-franchise ko kasi wala pang nakakaisip doon sa Pilipinas po. Nag-franchise ng hardware. Franchise ng hardware. Hardware. Usually pagkain, di ba? Pagkain po, siomay, mga ganun. Ikaw, hardware. Hardware. Kakaiba ka. Kasi naisip ko dati yung siomay, 500,000. Sabi ko, kung hardware, kaya na rin eh, 500,000. Doon po kami nagsimula. 500K muna. 500,000. Anong ipoprovide nyo doon sa 500K noon? Sa 500,000 po, meron na po siyang paninda. Yung shelves, sa amin na rin po. Signages, sa amin na rin po. Tapos training, post-system kami na po. Kumbaga, mag-opening na lang. Opening na lang nila. Then, i-guide pa rin naman po namin sila. Supply sa inyo na. Supply sa amin din po. So tao na lang, yung may-ari na lang ang May-ari pupunta na ron. lang po. Opo. Yung building na yun, kayo rin magagawa nun? Hindi, sila na po. Sila na po. Sila na. Sila mag-provide. Pwede sila mag-rent or magpatayo. Hindi, pwede sila magpatayo sa inyo. Building. So initially, doon sa offer na 500K, gaano karami ang nag-avail ng franchise na yun? May unang-una po, yung kauna-unahan, nag-avail na po siya. Sabi ko, meron naniwala. Ibig sabihin, yung idea ko, pwede. May naniwala eh. So doon na po nagsimula doon sa isa na yun. Kasi kung hindi po siya naniwala talaga, walang-wala na po talaga. Ano ka nasa Kaibigan ba Vegas to? ka Baka na nasa ngayon? Vegas na po. Hindi pa namin kakilala. Hindi kakilala po. Okay. Sa Facebook lang po Facebook yun. lang din. Ano po. Tinry lang i-post na magpa-franchise. Ganyan. Tapos, At may naniwala. edi may naniwala na po, pare. So medyo nakabayad na po ng konti. Sa mga Pero kulang supplier. pa rin. Walang tao. Tapos nagulat po kami, meron na naman. Tapos nagulat po kami, tuloy-tuloy na po. Dire-diretso na po. Diretso na po. God is good, di ba? Ngayon, gaano karami ng franchises nyo? Sa 200 plus na po. 200 na franchising. At ilang hardware na yun ang nakuha sa inyo? More than 200? 200 na po. 200 na po, na branches. Isa-isa lang, bawat Opo. isang franchisee. Isa lang po. So hanggang Mindanao po nakarating na po tayo, Visayas. Wow, amazing. God is amazing, really. Tapos Truly. ngayon po, Cagayan de Oro, bubuksan na po ng warehouse para yung Warehouse na. ano po doon ako kuha. Oo, siya na lahat. Oo. Ngayon, doon sa mga lessons na natutunan mo nung nagtatayo ka, nung kasama pa rin dati mo sa hardware, paano hindi mabibiktima nga yung mga franchisee? Anong OFW. safety ang binibigay nyo para hindi sila maloko? Karamihan kasi sa mga OFW, yung mga nag-i-invest, wala silang kasing alam. Kaya naluloko. Kaya gusto, yung iba, pag easy money, dun wala namang easy money talaga, lahat paghihirapan nila. Lahat na may value, pinaghihirapan. And malalaman mo, syempre may natayo na, may kontrata. Tapos syempre din yung mga endorser, may mga endorser din po kasi tayo. Tapos yung building mismo na kung saan yung pinaka-main, kailangan meron po nun. And then yung logistic. Kailangan may sarili pong mga truck din. Although, nung nag-umpisa kami, wala rin naman. Nag-arkila lang din kami that time. Nag-arkila kami. O yun, nakabili na po kami mga 10-wheeler. So yun na po yung nag-ano. Kasi kung walang logistic, malulugi. Paano yung mga umuutang doon sa mga franchisee nyo? Yung utang. Siyempre, meron din gano'n, di ba? Yung mga contractor na manluloko. Anong advice ang binibigay Ang mo advice sa ko kanila? sa kanila, malulugi lang po ang hardware. Unang-una, pag hindi mo sinubaybayan, pinatauhan mo sa Kung sino lang. Kung sino lang. lang. Pangalawa, pag In short, nagpautang tutok yan. In Pag short, nagpautang. tutok. So, as much as possible, wag No magpautang. Di baling maliit ang kita, basta cash. Cash. Basta cash. Cash is king. Yes. Okay. In short, wag Okay, una, dapat ang tatao ay mapagkakatiwalaan. Opo. Kung di man Or dapat sila mismo mismo. para hands-on. Pangalawa is cash is king. Cash po. No utang-utang. Walang listahan na yan. Di bali maliit. Di bali na maliit ang kita, basta cash. Okay. Bigyan na lang discount. Okay. Discount. Discount. Next. Ayan po. Ano pa? Ano pang learnings? Dalawa pa lang yun. Ano pa? Sa Sa hardware yan. Hardware Pangalawa pa lang tayo. Ano pa? Tapos syempre, ang traditional business naman, nag-ano yan ng 1 year to 3 years eh. Pag mainit. So huwag ka mainit, patience. ROI is yung 1 to 3 ROI. years. 3 years. So, although kasi ang hardware kasi mabilis kasi pag magpapagawa ka ng bahay, magkano? 3 million, di ba? Yung 2 million doon, ibibili mo ng materials. Tama naman. So, ibig sabihin, isang kliyente pa lang, ubos na kagad ang Kaya mabilis po. kaya mabilis po. Kaya mabilis. Pwede kasi yan eh, no? Kapag
Sa food, matagal eh. Kasi mga ilang years pa. Pero ito po, basta may makakuha ka lang na may magpapatay, project lang, mabilis na po yung ROI. Parang tayo yan eh. Kami kasi may relationship kami doon sa contractor namin. Si Megacom, di ba? Siyempre, pinapautang na kami in advance. Kasi sobra na yung tiwala, di ba? Pero ang lesson dito is, kung hindi mo naman masyadong kakilala, di ba? Huwag kang basta-basta magtiwala. Yun yan eh. Di ba? Kaya, so 200 hardware na, mamo. 200 na. Ano mayroon pa ba madadagdag dyan? For sure. Continuous pa rin po, tuloy-tuloy pa rin po yung... Ngayon po magtatayo po nga po kami sa Cagayan de Oro. Warehouse At ito, nakita ko nga na nagkawang gawa din kayo. Nakita ko sa picture eh. So ano naman tong kawang gawa aspect ng inyong business ngayon na very successful na kayo ulit? Ang ano ko po kasi sa blessings, sabi sa Bible kasi, pag shinare mo yung blessings mo, mas dumadami. Tama. So simula po kami nagkaroon ng kita. Inuuna po namin yung pag-share. Pag-share sa mga libreng gamit ng eskwela ng mga bata, mga ganun po. Medical mission, pamaskong handle. Pwede tayo mag-partner dito. In fact, eto na, pwede na namin announce. Ay, Mariano Construction. Builders. Mariano Builders. Yan, Mariano Builders. Ayan. Alam nyo, kinausap na namin ang mag-asawang Janice at Albert. Pumayag na sila na sa ating first anniversary, Papu. Ang ating mga Juletainers at mga viewers ng ating show, Julius and Tintin para sa Pamilyang Pilipino, may ibibless po sila ng mga pamilyang Pilipino kung nangangarap kayo magkaroon ng sari-sari store. Malit lang hindi naman supermarket. Hindi lang sari-sari store, yung mga bubong sa bahay na butas na. Pwede tayo mag-provide ng yero, o kaya banyo, balikuran, pwede tayo mag-provide ng semento, kahoy, plywood. So, wag lang yung buong bahay papagawa. Kaya yung mechanics. Abangan nyo yung mechanics sa aming show. Pero we are truly blessed to have you two. Di ba, God is working again sa lives nyo. Ngayon, magkano na ang franchise? Pag mga may gustong magkatayo? Ang minimum po namin 1 million. 1 million na ngayon. All in? Ano kasama sa 1 million? 1 million, may paninda na po, may shelves, sirages, lahat na po yun. Training, may post system, lahat na po. Ang poproblemahin mo lang yung grand opening. Tatakbo na yung Lahat ka na lang na ribbon. Pagkain na lang at lubo. Ibili mo, no? Pero hindi, anong advantage ng ganyang klaseng negosyo kumpara sa pagkain? Kasi ito hindi po nag-expire. Hindi katulad ng pagkain, nag-restaurant din po kami. Nag-restaurant po kami ngayon. Pag hindi na benta, nasisira. Pero ang hardware? Ang hardware, talagang taon, ang pako ay pako pa rin. Pako pa rin, malawang ng pako. Pwede pa rin naman siyang turbo. Meron na kayong restaurant? Opo, doon po sa building din po. Wanderless Bistro and Cafe. May skin, rin kayo? Opo, meron po kaming salon, tsaka skincare, na brand. Teka muna, yung tinanong ko kanina sa beginning ng show, sino ang boss pagdating sa pera sa inyong dalawa? Pagdating po talaga sa pera, pinag-uusapan po talaga namin lagi yan. Share po kami. Pero yung po ng mga kung saan po gagamitin, siya po talaga. Pero pagdating po sa bahay, syempre po ako. Ikaw. May gusto ko sabihin mo, Steph? Meron po. Ang pera niya po ay pera niya. Pero ang pera ko po ay pera niya rin. Sa kayo niya. Dali wala tayong abogado. Narinig niyo yun, guys. Ang pera ng babae, pera niya. Kay Janice, pera ni Albert, pera rin ni Janice. Papu, babaguhin ko na ang loss sa ating bahay. Simula ngayong araw na to. Pera ko, pera ko. Pera mo, pera ko. Pera ko na rin. Ay, ayaw buksan, no? Yun ang bago. Tigas, no? Yun ang bagong batas. Ayaw buksan, no, Tiffany, Pera ko, ang pera mo, pera ko na rin. Teka, isa pa tanong, nag-aaway ba kayo pagdating sa pera? Sa pera po hindi. Pagdating lang po siguro sa mga desisyon. Kasi po yun nga po, madali po kasi siyang magtiwala. Yun nga po yung nangyayari. Sa katras. Madali po siya magtiwala. Minsan po, sinasabihan ko siya na, huwag ka muna magtitiwala dyan, hindi mo pa yung kilala. Hindi, mabait to, kilala ko to. Ayan ako. Tayo pala magkakasundo kasi mabilis din ako magtiwala. Si Papo nagpupulis sa akin. Madali kayo lukuhin. Tayo pala, tayo na lang. Madali kayo ma-scam. Pero yun nga, you learned from your mistakes in the past at ngayon, tinan mo, inaani na po nila yung kanilang mga magandang desisyon sa buhay. It's true, Papo. Tinan mo, mga OFWs, yung mga kababayan natin na gustong umasenso, pag-isipan niyo yan. Paano kayo kukontakin? Paano? Paano? Facebook account po namin. Facebook po. Mariano Builders. Mariano Builders.
Si Erwin to Si Erwin! Kilala ko to Builders po. www.marianobuilders.com. Mariano Builders. Saka yung number po namin is 0905-523-4611. Meron din po kaming resort. Sky Garden. Sige pala yan. Sa inyo yan? Ayan po, opo. Okay. Pwede po Meron kayo dyan. pupuntahan ang staff natin sa summer. Pwede. Parang ganyan yung restaurant ni Jackie, di ba? Ganyan. Ito na po yung Salon and Spa. Saan to? Saan to? Doon din po sa Doon din po, sa Valenzuela. building. Isang building po. So yun naman po Galing. napaganda. Ang dami, may Wanderlust. Paano naman to? Wanderlust Bistro. And Cafe. Bistro and Restaurant Cafe. din po. Ayun, no? Ito po yung Iya Sky Garden po. Kinuha po namin sa Green. Valenzuela po. Oo. May swimming pool na yan. May swimming pool. Matupad na yung pangarap mo. Natupad na for everybody. Kaya nga po eh. Yung pinlano namin dati, ganun pala si Lord. Yung pinlano mo, pag hindi maganda, hindi pa bibigay. Hindi pa ibibigay. Yung pala may mas maganda, May bibigay. may bibigay. Eh, yun po yung ano. Trust in grabe. God's perfect timing. At lagi ko sinasabi sa show, invitan ko rin kayo sa show namin ni Chinky. Tamang diskarte. Prayers, di ba, Papo? Wow, na-inspire po ako sa mag-asawang Albert and Shani. Sana kayo din. Papo, tandaan mo ang pera ko ay pera ko. Pera mo, pera ko. Appear. Yan ang uso ngayon, di ba? Ganyan. Ay, ayan. Gusto ka ganun, Pandemic, appear. Pandemic appear. Okay, at hindi pa dyan nagtatapos ang inspiration na ibibigay meron pa, namin meron sa pa. inyo. Meron pa mamaya. Ito, bata naman, di ba? Oo, na may business, na may kinalaman din sa kotse. Okay naman, negosyo. Yan binibigyan na namin kayo ng options sa pwede yung pag-isipan. Yan sa pagbabalik ng Julius. At Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Julius and Tintin, para sa pamilyang